Alam niyo po ba yung kanta ni Freddy Aguilar na Anak? Meron uli ngayon, bagong version. Kaya lang, naalala ko yung sinabi ni Ate Clay. Sabi niya, Pastor, huwag niyo na pumuulitin. Kaya hindi ko na po i-share sa inyo. Ako po yung masunurin lang. Sa group na lang. Okay, good morning church. At ating pong dinidiscuss ngayong month of March ay Believe in the life of Gideon, part number 2. Ito po ating pag-aaralan. Tayo muna tayong lahat. Tayo muna namin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami ay babasalamat sa umagang ito na itinagkalog mo sa amin. Sadyang kaibuti ninyo. Sadyang matapat kayo. At dakila ang inyong katapatan. Salamat po Panginoon sa mga biyayang ipinagkaloob niyo sa buhay namin. Sa hininga, sa lakas, at sa mga pagpapala na dinala mo sa aming mga tahanan. Dapat tamang Panginoon na sambahin ka ngayon sa Espiritu at katotohanan. At batid niyo rin Panginoon ang laman ng aming puso. Kami humihingi ng tawad, nagpapalinis sa aming mga kalibuan. Nang sabihin Panginoon, hindi talaga mahadlangan itong aming pananambahan, lalo na ang paikinig ng inyong banal na salita. Tulungan mo kami Panginoon na maging bukas ang aming isipan sa pagtanggap ng katotohanan na aming maririnig. Salamat po sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Kung na po tayong lahat, believe in the life of Gideon, part number 2. Tanong, madali bang maniwala si Gideon? Hindi po siya madaling maniwala. Ngayong umaga, i-discuss natin Diyos na buhay at makapangyarihan. Diyos na buhay at makapangyarihan. Yung Diyos natin, unang-una, buhay. Pangalawa, makapangyarihan. Sabi ko nga kanina sa panalangin, mga kapatid, maging bukas lang yung puso at isipan natin na tanggapin ang katotohanan. Dahil ang pag-uusapan natin, yung katotohanan. Naniniwala po ba kayo sa katotohanan na yung Diyos talaga buhay? Say amen. Amen. Naniniwala ba kayo sa katotohanan na ang Diyos makapangyarihan? Amen. Yan po ang katotohanan. Di po ba? Amen. At susunod po dito na katotohanan, dahil ang Diyos ay buhay at makapangyarihan, therefore, ang Diyos po, listen carefully, hindi po siya bato. Hindi po ito yung bato ng ka, ha? Alam mo? Pag sinabing bato, pwede ba itong buhay? Pwedeng buhay yung bato, di po ba? May mga bato na buhay, yung lumalaki. Pero yung bato ba, pwedeng maging makapangyarihan? Doon na, problema na yon, di ba? Kaya ni minsan po, hindi po naging Diyos yung bato. That's right. Makalawa, ang Diyos po ay hindi rin kahoy. Ang kahoy po ba buhay? Kapag hindi pa yan pinuputol, buhay. Pero makapangyarihan ba ang kahoy? Hindi po. Kaya po mga kapatid, ang katotohanan, ni minsan, hindi naging Diyos ang kahoy. Tama po ba yan? Amen. Bukas po ba yung ating kaisipan at puso sa pagtanggap ng katotohanan? Ito po ang katotohanan. Pangatlo, ang Diyos po ay hindi sa type, meron yan. Pero ni minsan, hindi naging chok ang Diyos. May buhay pa na chok? Wala. Makapangyarihan ba ang chok? Wala siyang kapangyarihan. At kailanman, hindi naging Diyos ang chok. O hindi naging Diyos ang, ano para? Hindi naging Diyos ang chok. Paano mga kapatid, kung yung bato, kahoy, at chok
kortihan natin na korting tao. At hindi lang basta tao, gwapo, matamo sa ilong, at maganda ang mata. Pwede na bang maging Diyos? Bakit po? Wala eh, Bato pa rin yun eh. Kahoy pa rin yun eh. Chok pa rin yun eh. At hindi pa rin yun makapangyarihan. Pangatlo, lagyan natin ng pangalan yung kinorte natin na gwapo, na matamo sa ilong, na maganda ang mata, ng pangalan. Halimbawa, pangalanan natin na Saint Lester. Pwede na bang maging Diyos? Kahit ano po ang gawin natin dito, hindi pa rin siya magiging makapangyarihan. Bakit po? Siya ay mananatiling kahoy, siya ay mananatiling bato, at siya ay mananatiling kahoy o chok. Amen. Amen. Nakuha niyo po? Amen. Therefore, dapat ba siyang sambahin? Dapat ba siyang panalanginan? Dapat bang bigyan siya ng mga pagpapala? Kaya ba nila magbigay ng mga pagpapala? Wala bang kakayahan na magbigay ng pagpapala ang chok? Wala bang kakayahan na magbigay ng pagpapala ang kahoy? At wala rin pong kakayahan na magbigay ng pagpapala ang bato. Nakuha niyo po? Therefore, mali po. Sinasamba ang bato, kahoy, at chok. Dahil ang Diyos buhay at makapangyarihan. Amen. Ngayon, magtataka tayo, bakit pastor, nagkaroon ng ganito sa mundo? Alam niyo po ba ang dahilan kung bakit nagkaroon ng ganito sa mundo? Nasa Bible po ang sagot. Handa na niyo po bang malaman kung bakit nagkaroon ng ganito sa mundo? Ito po ang dahilan. Romans chapter 1, verse 25. Basahin po natin maigi, ano po? Siguro po mas maganda. Basahin po natin sabay-sabay nang malaman po natin ang katotohanan na dito nagsimula kung bakit nagkaroon ngayon ng sinasambang bato, kahoy at saka chok. Verse number 25 ng Romans chapter 1. Handa na po ba? Babasahin po natin. Who changed the truth? Sabay-sabay po tayo. Ready? Read. Who changed the truth of God into a lie. Pinalitan daw ang katotohanan ng Diyos sa ano po? Kasinungalingan. At nung mapalitan na ang truth ng kasinungalingan, ano po ang ginawa na ng tao? And worship and serve the creature more than the Creator. Sinamba na nila ang nilikha. Ang bato po ba nilikha? Yes. Yung kahoy po ba nilikha? Yes. Yung chok po ba nilikha? Yes. Ganito po ang nangyari. Ito yung mga tao. Pinalitan ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan, at nung nandito na sila sa kasinungalingan, sinamba na nila ang nilikha kaysa sa lumikha. Kaya po nagkaroon ng pagsamba sa bato, kahoy, at chok. Sino po ang sumasamba nito? Yung nabubuhay saan po? Kasinungalingan. Kapag ikaw ay sumasamba sa bato, sa kahoy, at sa chok, ikaw ay nabubuhay sa kasinungalingan. Wala ka sa katotohanan. Malinaw po. Sino ang nagpalit? Sino ang may ideya? Tao. Sino ang may likha ng hugis gwapo na bato, kahoy, at chok? Tao. Sino ang may likha? Tao. Just imagine parang ganito. Lumikha ako ng bato, kahoy, na mukhang tao. Pagkatapos kong likhain, niluhuran ko, pinagdasalan ko, samantalang ako lang din ang lumikha. Hindi niyo po ba yan naiisip? Hindi po ba yan naiisip ng tao? Kasi ang tao minsan, bulag saan? Sa katotohanan. Kasi nga po, nasaan sila? Kasinungalingan. Ano po ang pipiliin nyo? Kasinungalingan, katotohanan? Katotohanan. Kaya ang tawag po sa bato, kahoy ay chok, ay tinatawag po natin yung Diyos-Diyosan. Kapag sinabing Diyos-Diyosan, hindi totoong Diyos. Amen. Amen. Pag sinabing baril-baril yan, totoo po bang baril? Hindi. Pag sinabing bahay-bahayan, totoong bahay? Hindi. Pag sinabing Diyos-Diyosan, ano po? Hindi totoong Diyos.
Dapat bang sambahin ang hindi totoong Diyos? Kung sasamba lang din tayo, doon na tayo sa totoong Diyos. Amen. Totoo yan, Brother Janile. Pag may baha, yun pa yung bit-bit mo, hindi niya mailigtas yung sarili niya. Pag bumagsak, hindi niya kaya itayo yung kanyang sarili. Just imagine, yan ang sasambahin mo, yan ang kikilalanin mong Diyos. Walang kakayanan maging sa sarili niya. May mata, hindi nakakakita. May tenga, hindi nakakarinig. May kamay, hindi nakakagalaw. May paa, hindi nakakapaglakad. Bakit po? Dahil siya po ay nananatiling bato, nananatiling kahoy, at nananatiling tide bar. Ay, chok. Okay po? Alam nyo, ito ang problema nating mga Pilipino. Noong dumating dito ang Kastila, inalipin tayo. At alam nyo po ba, isa pa sa ginawa ng mga Kastila, binigyan tayo ng mga aplidong katawa-tawa. Magpasalamat ka kung ang aplido mo ay hindi katawa-tawa. Alam nyo po ba, may kapitbahay ako doon ang aplido, payong. In English, umbrella. Tapos may pastor ngayon, sa day by day, ang aplido, lapis. Si pastor, lapis. At ito pa, walang mali siya po. Itong si Pastor Lapis, nagkaroon siya ng teacher sa college. Alam niyo kung ano aplido? Wala pong mali siya, ano? Si Miss Bagong Gahasa. Sino po ang nagbigay ng mga aplidong ito? Miss pa ha? Pero Bagong Gahasa ang kanyang aplido. Sino po ang nagbigay ng aplidong ito? Mga Kastila. Kung alam niyo istorya ni Rizal, no limit tangere. Saan po? Ano po ang ginagawa ng mga praile sa mga Pilipino? Di po ba? Even our hero, against saan? Sa reliyon na dala-dala ng Kastila. Even our hero. Tapos tayo ngayon, niyakap natin at sinampalatayan at pinaniwalaan pa natin. Samantalang even our hero, Jose Rizal, against sa reliyon na dala-dala ng ano po? Kastila. Yung pong kinalakihan nating reliyon, hindi po natin reliyon yan. Dala-dala po yan ng Kastila. At itinuro sa atin, maling reliyon. Tama po ba? Di ba yung pagsampahin tayo sa bato, kahoy at saka chok? Amen. Mag-isip po tayo sa katotohanan. Hindi po yun ang reliyon natin. Amen! Amen! Salamat sa Panginoon, merong Biblia. Amen. Sabi ng Bible, ang katotohanan ang magpapalaya sa iyo. Amen. Amen. Kasi pipilahan, makapunas lang na gano'n. Ano ba ang magagawa ng choke sa iyo? Kung kayo po ay lalapit kay Gobernador at kayo may kailangan kay Gobernador, ano ang gusto nyo? Direkta? O meron pang, ano tawag doon? Padrino. Kung kayo pa Pilipino, ano gusto nyo? Direkta o meron pang padrino? Kung pwede namang direkta, direkta na tayo. At ang Diyos gusto niya direkta at kailangan hindi nagbigay ang Diyos ng padrino para direktang makapunta sa Kanya. Hindi kailangan ng Diyos ng palakasan. Dahil ikaw mismo, malakas sa Kanya. Amen. Kapag po ba, ilang taon po tayong inalipin ng mga Kastila? 300 something years. 333. Yan. Ganyan ang ginawa ng Kastila. At hindi lang yun, ipinalunok sa ating mga Pilipino yung dala-dala nilang relihiyon. Ang ginawa naman ng mga Pilipino, nilunok. Minuya pa. At hanggang ngayon, sabi gano'n, ipinanganak akong ganito, mamamatay na akong ganito. Eh kapag ba ikaw ay nadapa sa ano ng kalabaw, hindi ka ba babangon at mag-ilamos? Okay po ba? Kaya yung reliyon na kinalakihan natin, dalayan ng Kastila na nagkalipin sa atin at binigyan pa tayo ng apelido na nakakatuwa. Kaya kung apelido mo maganda, masalamat ka, hindi ka na biktima ng mga Kastila. Amen. Buti na lang ako, apelido ko,
Mika. Umaga. Maganda-ganda, di ba? Ang Tongko, maganda-ganda pa. Sa Abedra, Bagares. You see? May mga classmate pa kayo dito katawa-tawa. Ang may pakananon, inirehistro yan ng mga Kastila para sila'y maging katawa-tawa. Just imagine me. You see? Eh, napakamahal magpabago ng apelido. Ganda letra pa yun. The church, ang sumasamba po dito, sumasamba sila sa maling Diyos. Okay niyo po? Mali. Mali. At ito po ang susunod na slide. Sabi mo sa katabi mo, hello, anyan ko ba? Pagka-ma-open, Christian, ang pinag-uusapan natin, totoo. Oh, ayaw matindi sa church na yan kasi naninira ng reliyon. Hindi po ito paninira. Ang sinasabi natin, totoo. Amen. Lahat po ba ng binanggit ko, totoo? Amen. Eh, nasa Plato lang, totoo yan. Pag-aralan yung history ng Kastila, makikita niyo ang totoo. Ngayon, ito po ang problema ng bansang Israel, ng panahon yun. Sila ay sumasamba sa Diyos-Diyosan. But, by the way, kapag may mali sa harapan ng Diyos, ito'y mananatili mali. And it came to pass the same night that the Lord said unto him, take thy father's young bullock, sabi kay Gideon, young bullock, even the second bullock, ilang taon? 7 years old. Ano yung pinapagawa ng Diyos sa Diyos-Diyosan? Throw down the altar of Baal, that the father hath, and cut down the grove that is by it. Sino po nag-uutos kay Gideon? Na yung Diyos-Diyosan, i-throw down. When we say throw down, papagsakin. Tapos yung tinutungtungan